Bakit hiniling ng mga demonyo kay Jesus ang mga baboy? Ang kwento tungkol sa pagbigay ni Jesus sa kahilingan ng mga demonyo na pumasok sa isang kawan ng mga baboy na kasunod na nalunod sa dagat ng Galilea ay isa sa pinakanakalilito at tinalakay ng mga pangyayari sa Bagong Tipan. Matatagpuan sa mga sinoptikong ebanghelyo, ang salaysay na ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa autoridad ni Jesus, ang kalikasan ng kasamaan at ang epekto ng espiritual na interbensyon sa buhay ng tao. Sinasaliksik ng artikulong ito ang teolohiko at simbolikong kahalagahan ng kaganapang ito at ang mas malawak na implikasyon nito sa pag-unawa sa ministeryo ni Jesus. Ang una at pinakamahalagang aspeto ng kwentong ito ay ang pagpapakita ng ganap na autoridad ni Jesus sa espiritual na kaharian. Sa pakikipagtagpo sa mga lalaking inaalihan ng demonyo sa rehiyon ng mga Gerasenes, agad na kinilala ng mga demonyo si Jesus bilang anak ng Diyos at natakot sa kanyang kapangyarihan. Ang kanilang kahilingan na ipadala sa mga baboy sa halip na tuluyang sirain o ipadala sa kalaliman ay nagpapakita ng kanilang pagkilala sa kanyang kontrol sa kanilang kapalaran. Sa mga burol na tinatanaw ang dagat ng Galilea, ang araw ay nagsisimula ng lumubog na nagbibigay ng mahabang anino sa tigang na lupain. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip mula sa tubig, dala ang maalat na amoy ng dagat na humahalo sa makalupang amoy ng maalikabok na landas. Tahimik, maliban sa paminsan-minsang ungol ng isang kawan ng mga baboy na tamad na nanginginain malapit sa mabatong mga bangin na bumagsak ng husto sa tubig sa ibaba. Ngunit ang mapayapang eksenang ito ay nagtakpan ng mas madidilim na undercurrent. Ang kalapit na bayan ng Gerasenes ay nanirahan sa anino ng isang nakakagambalang presensya. Dalawang lalaki na dating bahagi ng komunidad ay naging higit na parang mga hayop kaysa sa mga tao. Inaalihan ng mga demonyo, sila ay pinalayas sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga sarili. Ang mga lalaki ngayon ay gumagala sa mga libingan, umaangal sa gabi, ang kanilang mga tanikala ay naputol. Ang kanilang mga katawan ay may mga galos mula sa sariling mga sugat. Walang nangahas na dumaan malapit sa kanila dahil sila ay marahas, hindi mahuhulaan at mapanganib. Para sa mga taga-Gerasenes, sila ay isang buhay na paalala ng magulong puwersa na maaaring bumangon sa anumang buhay sa isang iglap. Sa partikular na gabing ito, gayunpaman, may isang bagay na malapit ng magbago. Isang maliit na bangka ang lumapit sa dalampasigan. Sa bangka ay isang tao na ang katanyagan ay lumaganap sa malayong lugar. Isang taong nakagawa ng mga imposibleng bagay. Pinakalma ang mga bagyo sa isang salita. Pinagaling ang may sakit sa isang hipo at binuhay pa ang mga patay. Ang kanyang pangalan ay Jesus at ngayon siya ay darating upang salubungin ang mga demonyong nagpahirap sa dalawang lalaki ng Gerasenes. Habang papalapit ang bangka sa dalampasigan na puno ng pag-asa ang hangin, halos parang pinipigilan ng lupa ang kanyang hininga. Sa sandaling tumuntong si Jesus sa buhangin, may gumalaw sa malayong burol. Naramdaman ng dalawang lalaki o sa halip ang mga demonyo sa loob nila ang kanyang presensya. Walang pag-aalinlangan, nagmadali silang bumaba mula sa mga libingan patungo kay Jesus. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw sa hindi likas na bilis at lakas. Ang kanilang mga mata ay dilat na may halong galit at takot. Nang makarating sila kay Jesus, hindi nila siya inatake. Sa halip, sila ay bumagsak sa kanyang paanan. Ang kanilang mga mukha ay nabaluktot sa paghihirap. Ang kanilang mga tinig ay nanginginig at desperado. Ano ang gusto mo sa amin, anak ng Diyos, kamsigaw nila? Narito ka ba upang pahirapan kami bago ang takdang panahon? Si Jesus ay tumayo ng mahinahon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga lalaking nasa harapan niya. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magpadala ng mga alon ng takot sa mga demonyo. Ang mga taong nagkukumpulan sa dalampasigan ay namamangha. Ilang beses na nilang nakita ang mga lalaking ito, ligaw at hindi mapigilan, na hinimok ng mga puwersang hindi nila maintindihan. Ngunit narito sila, nanginginig sa harap ng lalaking ito mula sa Nazareth. Ang mga demonyo na napagtatanto na malapit na silang palalayasin ay gumawa ng kakaibang kahilingan. Kung pinalayas mo kami, hayaan mo kaming pumasok sa mga baboy. Nakiusap sila. Napatingin ang karamihan sa kawan ng mga baboy sa malapit. Mayroong libu-libo sa kanila, sumisinghot at naguugat sa paligid ng mabatong bangin. Para sa mga taga-Gerasenes, ang mga baboy na ito ay isang mahalagang mapagkukunan. Nagbigay sila ng karne,
kita at katatagan. Ang pagpapapasok ng mga demonyo sa kanila ay isang panganib na mawala ang lahat. Ngunit si Jesus, sa kanyang walang hanggang karunungan ay sinabi lamang, humayo ka. Hindi pa man lubusang na ilalabas ang mga salitang yon mula sa kanyang bibig, biglang lumipat ang mga demonyo mula sa mga lalaki papunta sa mga baboy. Agad-agad, nagkagulo ang buong kawan. Nagsimulang humiyaw sa takot ang mga baboy, ang kanilang mga katawan ay nangingisay habang sinasakop ng mga demonyo. Nang walang anumang babala, bigla silang nagunahang tumakbo patungo sa mga bangin. Nayanig ang lupa habang libu-libong baboy ang dali-daling tumatakbo patungo sa dagat. Ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong lambak. Isa-isa silang tumalon sa tubig sa ibaba kung saan sila'y nilamon ng mga alon. Nakatayo ang mga tagabayan sa tahimik na pagkamangha. Nakanganga ang kanilang mga bibig. Ang kanilang mahalagang kawan, ang kanilang kabuhayan ay nawala sa isang iglap. Ngunit mas nakakagulat pa ang tanawin ng dalawang lalaki. Sila ay nakaupo sa paanan ni Jesus, mahinahon at nasa tamang pag-iisip. Ang pagbabago ay napakabiglaan at ganap na kinailangan ng ilang sandali para lubos na maunawaan ng mga tao ang nangyari. Ang mga lalaking dati ay kinatatakutan na nanirahan kasama ng mga patay ay ngayon ay nakadamit na at mahinahong nakikipag-usap kay Jesus. Ang kanilang mga mata na dati-rati ay puno ng kabaliwan ay ngayon ay malinaw na at puno ng pasasalamat. Gayunpaman sa kabila ng himalang pagpapagaling na ito, takot ang bumalot sa mga tagabayan. Nasaksihan nila ang isang kapangyarihan na higit pa sa kanilang pangunawa. Ang taong ito ay inutusan ang mga demonyo at sila ay sumunod. Ano pa kaya ang kanyang kayang gawin? Ano pa kaya ang hihilingin niya sa kanila? Ang pagkawala ng mga baboy ay mabigat na sumagi sa kanilang isipan at sila ay nagsimulang magbulong-bulungan sa isa't isa. Sino ba ang taong ito? Tanong nila. Anong uri ng kapangyarihan ang taglay niya? Kung nagawa niya ito sa mga baboy, ano pa kaya ang kanyang kayang gawin? Mabilis na nagbago ang kanilang takot sa isang kolektibong desisyon. Bagaman nasaksihan nila ang isang kahangahangang bagay, bagaman nasaksihan nila ang paglaya ng dalawang kaluluwang pinahirapan, hindi pa sila handa na tanggapin ang halaga nito. Ang pagkawala ng mga baboy ay napakalaki at ang hindi pa alam na kapangyarihan ni Jesus ay labis na nakakatakot. Lumapit sila sa kanya. Maputla ang kanilang mga mukha, nanginginig ang kanilang mga boses. Pakiusap, sabi nila, lumisan ka sa aming rehiyon. Tumingin si Jesus sa kanila ng may habag. Nauunawaan niya ang kanilang takot, ang kanilang pag-aatubili na bitawan ng material na ginhawa at seguridad na labis nilang pinahahalagahan. Nakita na niya ang ganitong reaksyon noon at makikita pa niya ito ng maraming beses. Ngunit hindi niya pipilitin silang umunawa. Ang kanyang mensahe ay isa ng pagmamahal at kalayaan, hindi pamimilit. Tumango siya at tumalikod para umalis. Ngunit habang siya ay nag-aayos na bumalik sa bangka, tumakbo patungo sa kanya ang isa sa mga lalaking kanyang pinagaling. Punong-puno ng luha ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Panginoon, sabi niya, payagan mo akong sumama sa iyo. Nais kong sumunod sa iyo. Ngumiti si Jesus ng marahan at umiling. Hindi, sabi niya, bumalik ka sa iyong tahanan at sabihin mo sa lahat ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Nag-atubili ang lalaki sandali, saka tumango. Bagaman nais niyang manatili kasama si Jesus, alam niyang ang kanyang misyon ngayon ay ipalaganap ang balita ng kanyang paglaya. Siya ay magiging buhay na patutuo sa kapangyarihan at awa ng Diyos, at ang kanyang kwento ay ikukuwento sa mga susunod na henerasyon. Habang papalayo si Jesus at ang kanyang mga alagad sakay ng bangka, nakatayo ang lalaki sa dalampasigan. Pinagmamasdan ito hanggang sa maging maliit na tuldok na lamang ito sa abot tanaw. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa bayan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at bagong layunin. Mabilis na kumalat ang kwento ng mga nalunod na baboy sa buong rehiyon. Naging paksa ito ng debate at pagninilay-nilay. Ilang tao ang magpopokus sa pagkawala ng mga baboy. Ikinalulungkot ang pinansyal na dagok sa bayan. Ituturing nila ang mga aksyon ni Jesus bilang banta sa kanilang kabuhayan. Hindi makita ang higit na espiritual na katotohanan sa likod ng material na pagkawala. Subalit, ang iba naman ay makikita ang kwento sa tunay nitong diwa, isang pagpapakita ng banal na autoridad at habag. Maiintindihan nila na ang pagkalunod ng mga baboy ay maliit na presyo lamang para sa kalayaan ng dalawang lalaking ilang taon nang nagdurusa. Makikilala nila na hindi lamang pinagaling ni Jesus ang mga lalaking ito, ngunit binigyan din niya ang mga tao ng Gerasenes ng makapangyarihang paalala ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama, at ang panghuli na tagumpay ng kaharian ng Diyos laban sa mga puwersa ng kadiliman. Sa paglipas ng panahon,
ang dalawang lalaking dating sinapian ng mga demonyo ay magiging kilala sa buong rehiyon. Ikukwento nila ang kanilang mga pinagdaanan sa sinumang handang makinig, at ang kanilang patotoo ay magbibigay ng pag-asa sa marami na nakikipaglaban sa kanilang sariling mga demonyo, maging literal man o makasagisag. Ang kanilang mga buhay na dati ay puno ng kaguluhan at pagkasira, ngayon ay tatakbo sa kapayapaan at layunin. Ang kwento ng mga nalunod na baboy at ang paglaya ng mga sinapian ay nananatiling isa sa pinakamahiwaga at malalim na mga episode sa mga ebanghelyo. Hinahamon tayo nito na harapin ang ating sariling mga prioridad at takot. Tayo ba, tulad ng mga tagabayan, ay mas nababahala sa ating mga material na pag-aari kaysa sa espiritual na kagalingan ng ating sarili at ng iba? Hinahayaan ba natin ang takot sa hindi alam na pigilan tayo sa pagyakap sa transformatibong kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? Ang desisyon ni Jesus na payagan ang mga demonyo na pumasok sa mga baboy ay hindi lamang isang kwento ng kapangyarihan at autoridad. Ito ay kwento rin ng habag at karunungan. Alam niya na ang mga tao sa Gerasenes ay hindi pa handang tanggapin ang kanyang mensahe ng buo. Ngunit alam din niya na ang dalawang lalaking kanyang pinagaling ay magiging buhay na patutuo ng kanyang biyaya, at sa paglipas ng panahon, ang mga binhi ng kanyang mensahe ay mag-uugat. Habang pinagninilayan natin ang kwentong ito, tayo ay inaanyayahang suriin kung saan natin inilalagay ang ating tiwala. Nagtitiwala ba tayo sa material na yaman at sa seguridad na tila iniaalok nito, o nagtitiwala ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos na maaring magdala ng pagpapagaling, kalayaan at pagbabago kahit sa pinaka-di inaasahang paraan? Ang mga baboy ay maaaring nalunod, ngunit ang mensahe ng habag at kapangyarihan ni Jesus ay patuloy na sumisibol, nag-aalok ng pag-asa sa lahat ng handang makinig. Ang kwentong ito, tulad ng orihinal, ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay ay hindi masusukat sa material na termino. Hinahamon tayo nito na tumingin ng lagpas sa ibabaw upang makilala ang mas malalim na espiritual na mga katotohanan na gumagana, at upang yakapin ang kalayaan at pagpapagaling na iniaalok ni Jesus sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Ang bersyon ng kwentong ito ay nagpapalalim sa makabuluhang moral, espiritual at emosyonal na mga elemento ng orihinal na salaysay, habang nagbibigay ng detalyado at nakakaingganyong ulat. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.